inaako na namin ang matagumpay sa iyong mga salita, Father God. Kaya mo, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, ay patuloy na buksan mo aming mga puso at isipan sa mga nagagawa. Kaya mo, patuloy na buhay mo kami, Ama, Panginoon, na magpuri at humingi magpasalamat sa mga namin. Sapagkat, Panginoon, sa aming sarili pag-unawa ay hindi natin kaya kaya, Panginoon, kami po'y nagdanahan, kami po'y umaasa, Panginoon, sa lahat ng Diyos at ikagawa mo kami sa puso sa aming buhay. Kaya mo patuloy, Panginoon, ikaw ang makapulihan, ikaw ang matakila, Panginoon, sa gabi nito, at ayaw mo, Panginoon, sa aming pagkakaisa, Father God, ikaw ang aming makapulihan, ikaw ang aming mapasalamatan, Panginoon. Ikaw sa iyong mga salita, Panginoon, patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na buksan mo po, Panginoon, ang aming puso at isipan, Panginoon, sa pag-unawa, sa pag-intindi, Panginoon, maging sa iyong gagamitin, Panginoon, sa gabi nito. Hayaan mo, Panginoon Jesus, na ikaw, Panginoon, na siya tumayo, Panginoon, sa kanyang harapan. Itago mo siya sa iyong likuran. At tunay, Panginoon, ang iyong kalungan, ang iyong halaman, at tunay na biyaya, Panginoon, pagkakalubusan mula sa iyong masalita, aming matanggap, Panginoon, sa gabi nito. Kaya naman, Panginoon, kami nagpapasalamat. Kami, Panginoon Jesus, ay nagdanahay. At ayaw mo, Panginoon, na ang pasimulan, pagtapos, Panginoon, na aming gawain sa ito, Panginoon, ay tunay na katagumpayan, Father God. Kaya mo maging isang biyaya sa aming, Panginoon, ang gawain ito. At ayaw mo, Panginoon Jesus, maging kayamanan, Panginoon, sa aming gawain ito, Father God. Kaya naman, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Nangyayari po ang bawat isa sa oras na ito. Patuloy natin
banal ng tahanan. Kaya patuloy na ito ang ating puso, isipan sa ating Diyos ng bayan. Hallelujah. We can worship you by the Holy Spirit, Father. Puso ko'y
Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan na ginawa mo sa aming mga buhay. Tunay na ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang aming dinadakila at pinapupurihan. Ng lahat ng bagay, Panginoong Diyos, ay kinikilala namin galing sa iyo. Kaya naman sa gabing ito, naririto kami, Panginoon, tunay na nananangan sa iyong mga salita at nananangan, Panginoong Diyos, sa mga bagay na magagawa mo para sa aming mga buhay. Let everything, O Lord God, be victorious, O Lord God. Through the work of the Holy Spirit, hayaan mo, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang tunay na makilala at ikaw lamang ang lubos sa tunay na makita sa aming mga buhay. Na lahat ng aming patuloy na maririnig sa pamamagitan ng iyong mga salita ay maging katotohanan para sa aming mga buhay. Ingatan mo kaming lahat, Panginoong Diyos, na sa pananambahang ito, naway maging kalugod-lugod ang aming mga buhay na umaharap sa iyo. Na hindi lamang kami, Panginoong Diyos, naghahain, kundi patuloy na naibibigay namin ang aming buhay, ang aming lakas sa iyong banal na harapan. Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, ng pagpapalang spiritual ay igawad mo sa buhay ng bawat sa amin na sa kabila ng aming mga kahinaan, hayaan mo, Ama, na tunay na manaig ang iyong kalakasan at manaig, Panginoong Diyos, ang iyong kabutihan sa amin. Pagpalain mo rin, O Diyos, sa oras na ito, ang lahat ng kamay na nagbigay at nagkaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Hayaan mong hindi sila magkulang sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang kanilang hinahandugan. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang lahat at ibinabalik sa iyong papuri ang aming pagsamba at paglalahati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Salamat din sa Diyos sapagkat naging matagumpay yung ating pong family camp. Amen. God is good na tunay na gumawa siya, kumilos siya. And this coming Lord's Day, tunay na tuloy-tuloy yung pagpapala ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Yung lahat ng leftover po na pera po natin ay gagamitin naman po natin para po sa gift-giving this coming Lord's Day. Kaya po napakabuti ng ating Panginoon, hindi tayo pinagkulang. Amen. Ipinagkaloob niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. And umaapaw pa. Amen. Sagana at umaapaw ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. And then, napakabuti ng Diyos sapagkat through sa pamamagitan po ng ating family camp ay nabigyan po natin yung ating mga branch churches pastors ng kanilang mga pabaon at tunay na may nagbigay din na kapatiran natin para maidagdag doon sa kanilang pabaon at napakabuti ng Panginoon. Amen. At silang lahat ay nabigyan natin. Amen. At walang hindi nabigyan. Nakita natin kung paano ang Diyos ay kumilos at gumalaw sa kanila. Alam po natin na marami silang pangangailangan. But through our family camp, lahat po sila ng mga branch churches po natin ay patuloy na napagkalooban ng biyaya, ng pagpapala. Nakita natin kung paano ang Diyos ay gumawa at kumilos sa kanila. Amen. So napakabuti ng Diyos. Salamat po sa lahat ng nag-effort, sa lahat po ng mga sumuporta para sa gawain ng ating Panginoon sa family camp, sa ating pastor seminar, and we hope and pray that next year, amen, December 20, I think, December 20 will be our next family camp. So, nawa po ay mas maging matagumpay. But our family camp will be December 20, 21, 22, and 23. It will be 4 days. Magiging 4 na araw na po. So, ganun pa rin po. Uuwi pa rin tayo ng 23. Kaya lang po nadagdagan yun dahil yung 20 po ay naging linggo. Yung 21 po ay naging Lunes. Kaya po, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Miyerkules na po ang uwi natin. Amen. Purihin ang Panginoon. At alam natin na, kasi sabi nila, bitin daw eh. So, hayaan po natin, dagdagan natin ang araw. Amen.
Nakakatuwang isipin na lahat sila ay nananabik doon sa gawain ng ating Panginoon at hindi pinagkulang ng ating Diyos yung ating pong family camp. Amen. So, napakabuti ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga kasulatan sa Ephesians chapter 5, verse 8 hanggang 11. Epeso, kabanatang 5, talata po'y 8 hanggang 11. Kung nakita po natin, magsabi po tayo ng amen. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. At inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang sa gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Amen. Alam niyo po, when our head pastor shared to us about Genesis chapter 1, I was really thinking about that one. Inisip ko mabuti, sabi ko, Lord, paano ba namin to i-reconcile doon sa pananampalataya namin, sa paglilingkod po namin, especially for some of us could not understand, di ba? Hindi naintindihan mabuti yung pinapag-aralan, medyo nalalabuan pa tayo. Pero sa tulong at pagkilos ng Banal na Espiritu Santo, the Holy Spirit help us to understand everything about the truth. Sabi nga di ba, walang bagay na nagkataon sa Biblia. Everything was made and everything was written according to His purpose and according to His will, according to His righteousness. Na lahat ng bagay ay nililiwanag ng Panginoon sa atin. Lahat ng bagay ay pinaunawa sa atin upang lubusan nating maunawaan yung takilang layunin at kalooban ng ating Panginoon. Di po ba, na-share po natin at narinig na po natin that even the Garden of Eden be considered as church. Amen. Yung Garden of Eden na yon ay nakukonsidera na isang lugar na pinagdalhan ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat si Adam ay galing sa Adam, which is lupa. Adama. Amen. Galing po sa lupa, at sa lupa siya nagmula at ibinalik siya ng Panginoon sa lupa upang ito'y bungkalin after he has sinned against the Lord. Kaya nga, dito, ipinapaunawa sa ating mabuti na what really happened to the people, to the two people which was given the Spirit. Amen po ba? Binigyan ng Diyos ng Spirito. Amen. Kaya nga po sabi doon sa Genesis chapter 2 verse 7, they became a living being, a living soul. No? Sabi doon, isang buhay na kaluluwa. Because why? Because God gave them the Spirit, His life. Ano yung Spirit na yon? That is God's life. Amen. Ibinigay ng Diyos sa kanila yung life na yon. Amen. Pero kailangang maintindihan natin mabuti how it came. No? Hindi naman tayo si Adan na si Eva. Amen. We are just an ordinary men. We're being created by the Lord. Pero gusto nating maunawaan mabuti, ano ba talaga yung kalalagayan po natin? Just like in our verse, ang sabi po dito, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman. No? Ang sabi po ng salita ng Diyos, we are all in darkness. No? Lahat ng tao, ang pinagmulan po ay tinatawag na kadiliman. Amen. At yung kadiliman na yon, amen po ba, ay hindi lamang nagre-represents as sin, but it represents that there is no truth. Wala tayong alam tungkol sa katotohanan. Wala tayong alam tungkol doon sa Diyos. Amen. That's why it is called darkness. Amen. Yun po yung binabanggit ni Apostol Pablo. Kaya doon, nung sinabi sa atin at habang pinapag-aralan po natin that even the apostles understand
Naintindihan nilang mabuti yung ipinapaliwanag ng Panginoon sa kanila. Naintindihan nilang mabuti kung anong ibig sabihin nung ipinapahayag sa aklat po ng Genesis. Na kung paanong naglikha ang Panginoon. And we do not misinterpret the Word of God. Genesis chapter 1 is really God's creation. Amen po ba? Pero di ba, tayo rin, tayong mga anak ng Diyos, ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, that anyone who is in Christ, ano daw sabi? He's a new creation. All things has passed, everything is new. Amen? So, ibig sabihin, kinreate na po tayo, but because we became in darkness, now, God created us as a new creation. No, yun yung sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Kaya, siguro, sinasabi po ng salita ng Diyos that even the disciples understand everything. Amen? Tayo kasi mga mananampalataya, nakasanayan na po natin yung umaayon tayo doon sa mga bagay na uso. Umaayon tayo kung saan lahat ng bagay na sinasabi natin, sa ibang church nga, ganito eh. Amen? Hallelujah. And, yung isa nga nag-comment sa Facebook, yung isa nag-post, ang sabi po ng isang mananampalataya, na sabi niya, why should I celebrate Christmas? Di ba? Sabi niya, bakit ko ba kailangan i-celebrate ang Christmas? Sabi niya sa akin. Sabi niya doon sa Facebook. At ang sabi niya ay, dahil naman, sabi niya doon, bagamat hindi ang December 25 ay kaarawan talaga ng ating Panginoong Jesus, siya mismo alam niya na hindi talaga kaarawan ng ating Panginoon. Pero sinabi niya, dahil si Jesus ang ipinagdiriwang, kailangan kong magdiwang. And I just put my comment. If you believe that Jesus Christ is God and not just a man, you have to believe that He is the beginning. And if He is the beginning, even though He became man. Amen. Kahit na po siya nagkatawang tao, sabi ko doon sa comment ko, it means He's still God. Naniniwala tayo na siya ay Diyos. No? And then, many Christians and many believers, amen po ba, really commented. Nag-comment po sila doon sa mga, and that is true, amen, sabi nila, na totoo naman, na traditional and, amen po ba, yung ginagawa ng mga maraming mananampalataya. It means, there's so many people, amen po ba, nasa church, but they do not know about the truth. And if we do not know about the truth, it means we are still in darkness. Naintindihan po ba natin? Kailangan maintindihan natin mabuti sa buhay ng basa atin when we are in darkness or when we are in the truth. Kailangan alam natin kung kailan tayo nasa kadiliman at kailan tayo nasa kaliwanagan. Amen. Kaya, nung sinabi ng Panginoon doon sa salita ng Diyos na, amen po ba, in the beginning, sabi niya dito, di ba? Nung sinabi ng Panginoon doon sa Genesis chapter 1, na sinabi niya doon, ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sunga sa ibabaw ng kalaliman. Di po ba, ipinaliwanag sa atin at naliwanagan tayo mabuti na ang tinutukoy po doon ay ang kalagayan ng sanlibutan. Amen po ba? Kalagayan ng mundo. Nung hindi pa ito naliliwanagan. Amen po. Pero, di po ba, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, dati kayo'y nasa kadiliman. So it means, amen po ba, even though the Bible tells us about the creation of the Lord to the earth, to the world, pero nililiwanag din po ng aklat ng Genesis, mga minamahal ko, it really represents us. Ang tinutukoy po ng Genesis chapter 1, verse 2, mga minamahal ko, ay yung dati nating kalalagayan. Amen? Naintindihan po ba natin? Bagamat ang tinutukoy po dito, hindi po natin inaalis na ang binabanggit po ng Genesis chapter 1, it is about creation. When God created everything, nung simula ng Diyos na likhain ang lahat ng bagay. Pero may kukumpara po natin, mga minamahal ko, na hindi lamang yun ang sinasabi ng aklat ng Genesis. Ang sinasabi rin ng aklat ng Genesis,
Eto, di po ba? Sino po ba yung tinutukoy na lupa doon? Di po ba tayo? Tao. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. This is really our status. Ito po yung ating pong kalalagayan. Kung wala po tayo kay Kristo, kung wala po tayo doon sa katotohanan, kung wala po tayo doon sa liwanag, ang magiging kalalagayan po natin, walang anyo at walang laman. Kaya di po ba, maunawaan natin mabuti na maraming tao sa mundong ito, walang laman, walang anyo. Amen? Naintindihan po ba natin? Na, bagamat sila'y nabubuhay, even the Lord Jesus Christ said, di ba? Hayaan mong ilibing ng patay, ang kapwa nila patay. Kahit ang ating Panginoong Yesus, di ba, ipinalalagay ng isang tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon, ang taong wala pa sa Panginoon ay patay. Bagamat mahirap unawain ang bagay na yun kapag yan ay sinabi mo sa mga hindi mananampalataya, but the Bible says, kaya dito magiging maliwanag sa atin na ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Amen? So doon pa lamang makikita na, tao nga yung tinutukoy ng Panginoon. Amen po ba? Spiritually, okay po ba? Bagamat ang tinutukoy po talaga dito ay yung mundo na ginagalawan, yung mundong nilikha ng ating Panginoon, yung lupa. Actually, wala pa pong lupa noon eh. Kailan lumitaw ang lupa? Nung pinaghiwalay yung dagat at saka lupa, lumitaw. Amen po ba? Pero di ba, mas maintindihan po natin mabuti kapag pinag-aralan natin yung salita ng Diyos. This is the spiritual meaning of creation of God. Amen po ba? When God created in the beginning, amen po ba, the heavens and the earth. Amen. Nung nilikha niya yon, nilalarawan din po niya kung ano ang kalalagayan ng tao. Amen. Kaya lang, sabi nga po natin ang sinasabi po natin dito, that even though we understand the Word of God, naintindihan po natin yung salita ng Diyos about light and about darkness. Amen po ba? Pero naintindihan ba ng mananampalataya kung kailan siya nasa kadiliman at kung kailan siya nasa liwanag? O naintindihan mo mabuti na ikaw ba ngayon ay nasa kadiliman o ikaw ba ay nasa liwanag? Amen po ba? Mahirap yun. Mahirap kapag hindi mo alam kung ikaw ay nasa kadiliman o ikaw ay nasa liwanag. Amen po ba? Kaya, ang hinahangad ng Panginoon sa atin, makita natin, ito yung dati kong kalalagayan. Wala akong anyo. Wala akong laman. Amen po ba? At ang sabi nga doon ng Panginoon, void. Alam niyo po yung void? Walang kwenta. Hallelujah. Kapag tayo po daw ay wala sa liwanag, kapag wala tayong liwanag, at wala pa tayong anyo, at walang hugis, amen po, sa harapan ng ating Panginoon, ano po daw tayo? Para lang tayong basura. Amen? Kaya, habang binabasa natin ng 2 Kings sa ating morning prayer and evening prayer, sabi ko, Lord, nakakaawa itong mga taong ito, di po ba? They became king, naging hari sila, pero ang tinutularan nila yung masasamang nauna sa kanila. Amen? Anong kinahinat na nila? Kamatayan. Namamatay lang sila. Even though they became king, pero wala silang kwenta. Wala silang halaga. Amen po ba? Pero kapag tinignan po natin, at may naging isang hari, amen po ba? May isang naging hari at sinundan niya ang yabag ng kanyang amang si David. Kaya naman siya ay pinagpala ng Diyos. Makita natin doon na whenever these people obey, amen po ba? Imitate a good king. Amen po ba? Ibig sabihin, yung sumunod doon sa utos, yung sumunod doon sa layunin ng ating Panginoon, amen po ba? They remain in the light. That's why God, yung Diyos mismo yung gumagawa at kumikilos sa kanyang mga buhay. Church, alam na natin kung anong kalalagayan natin dati. We're all in darkness. We are void. Wala tayong halaga, wala tayong kwenta. Kaya nga sabi sa Tagalog, lipos ng kadiliman. Walang hugis, ni walang anyo. Amen po ba? That's why God said, let there be light. Di po ba? Yun ang kagad na sinabi ng Panginoon, let there be light. At nais ng Panginoon, kapag may kadiliman, mayroong liwanag. Amen po ba?
Bakit? Sapagkat kapag nandyan ang liwanag, matatalo yung kadiliman. Subukan nating patayin yung ilaw natin sa church. Ito, dito sa prayer room, it is darkness, di ba? Pero kapag naksindi na po yung mga ilaw natin dito, wala tayong makikitang kadiliman. Amen po ba? Kahit na sabihin natin may anino, amen po ba? Pero mas nananaig pa rin yung liwanag. At yun ang hinahangad ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. That's why the Lord said, let there be light. At yan ang hinahangad ng Panginoon sa bawat sa atin. But, sabi ko nga po sa inyo, but, do you know that you are in the darkness? Kasi di ba, marami mananampalataya ko, hindi naman ako kasama sa may makadiliman. Amen? Ako'y may liwanag dahil sa si Jesus ay nasa akin. Totoo naman, di ba? Because you are already in the church. Pero tandaan po natin, unless the truth is in you, unless Christ lives in you, you are still in darkness. You are still void. Amen po ba? Wala ka pa ring halaga. Amen po ba? Kaya nga, kailangan natin maintindihan, mga minamahal ko, na yung light na sinasabi ng Panginoon na yon, so that darkness will flee from you. No? Kailangan mawala. Ang layunin ng Panginoon sa atin, mawala lahat ng kadiliman. Kaya nga sabi niya sa John chapter 8 verse 12, Juan kabanatang 8 talatang 12, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Di po ba? Kailan daw mawawala yung kadiliman? If the light is in you. And we need to help. We need to sure out. Kailangan natin tiyakin sa sarili natin. No, yung pinapag-aralan natin sa gabi ito, kailangan natin tiyakin natin yung sarili natin. Is the light really in me? Amen po ba? Kasi nga, di ba, kapag wala yung light na yon, unless Christ is in you. Kasi tanging light lamang, hindi religion. Amen po ba? It is Christ. If Christ lives in you, then you have the light. Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo may sariling liwanag. Amen? Tulad ng sinabi sa Efeso kanina pinapag-aralan natin, dati tayong madilim. Only Jesus Christ, when He came to us, then light came. Pero kung magwala si Kristo sa atin, even though you want to be light, you cannot be light. Why? Because there is only one light, and that is Jesus Christ. Amen? Kaya pala sinabi noon, let there be. Alam niyo po ba yung let there be? It is a command. Nung sinabi ng Panginoon na magkaroon ng liwanag, amen? Utos po yon. Amen po ba? Kailangan merong liwanag. Iniuutos ng Panginoon sa atin. Amen. Kasi nga, ayaw ng Panginoon na manatili tayo doon sa pagiging void, pagiging walang kwenta. Ayaw ng Panginoon na manatili tayo doon sa pagiging kawalan o lipos ng tinatawag na kadiliman. At yun ang hinahangad ng Panginoon. God sent Christ as true light. And when the light came to us, we have separated from darkness. Hindi tayo makakahiwalay sa kadiliman hanggat hindi dumarating sa atin si Kristo. Kaya kung gusto mong humiwalay, kung gusto mong mahiwalay sa kadiliman, kaya di ba sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. Ano ba ang relasyon ni Baal kay Kristo? Pwede mang magsama si Baal at si Kristo? Hindi pwede. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Ibigin mong isa, kamumuhayan mong isa. Buti sana kung kamumuhayan mo yung kadiliman at ang iibigin mo ay ang liwanag. Amen po ba? Amen? Pero hindi mo pwedeng hatiin ang sarili mo. None of us can really, amen po ba, declare sa buhay ng basa, di ba kahit naman may kadiliman ako, nandiyan pa rin si Kristo sa aking buhay. Remember, hindi sila pwedeng pagsamahin. It's either you are full of darkness or it's either you are full of light. Alin ka sa dalawa? Puspos ng liwanag o puspos ng kadiliman? And we need to overcome darkness.
Kailangan nating ma-overcome yung tinatawag na kadiliman sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Kailangan natin angkinin sa buhay ng bawat isa sa atin kung sino yung papaghariin natin. Light, is it the light or is it the darkness? Ano bang gusto mong maghari sa'yo? Hindi ka pwedeng mamili ng dalawa. Kailangan isa lang. Amen po ba? Ito ang nakakatuwa. Kung alam mong ikaw ay nasa kadiliman, pwede mong sabihin, Panginoon, magliwanag ka sa akin and the darkness will flee. Diba sabi na, ano sabi sa Santiago? Diba ba? Ano sabi sa Santiago? Resist the devil and the devil shall flee from you. Amen? Kasi kapag may liwanag, kapag nasa iyo si Kristo, hindi siya pwedeng sumabay kay Kristo. Amen? Hindi pwede. Di ba ba, I think in the book of Deuteronomy, inutusan mga Israelita na wag magsusuot ng dalawang, magkaiba. Linen and, di ba? May ganon? Kailangan magsusuot sila kung linen lahat. Hindi sila pwedeng magsuot ng linen tapos polyester. Hindi pwede. It is our life as spiritual. Kung isusuot, di ba? Sabi ni Apostol Pablo, isuot ninyo si Kristo. Baka naman ang suot natin sa pangitaas si Kristo, sa pangibaba ay si Diablo. Amen. Hindi pwede. Hindi sila pwedeng magsama. Hindi sila pwedeng mag-join. Amen po ba? Kaya nga po, doon pa lamang makita natin, okay, it is really the Lord's will. Amen po ba? Nung wala pa tayong liwanag, punong-puno tayo ng kadiliman, sabi ng Panginoon, let there be light, and the light came, and that is Christ. Only through Christ, sa pamamagitan lamang ni Kristo na siyang ilaw. Sabi po doon sa binasa natin kanina, sa John chapter 8 verse 12, siyang ilaw ng salibutan. At habang nandito siya, sabi niya, walang lalakad sa kadiliman. Hallelujah! Hindi tayo na makakalakad sa kadiliman if light is in us. Halimbawa po, madilim yung dinadaanan mo, may dala kang flashlight, pero ayaw mong buksan yung flashlight. Anong tawag doon? Nagtitipid. Nagtitipid ng baterya? Amin po ba? Di po ba? It is not normal. Di ba? Madilim yung dinaraanan mo, meron ka naman dalang flashlight, then you have to enlighten. Kailangan mong sindihan para maliwanag. Amin po ba? Alam mo na nga madilim hindi mo pa liliwanagan. Amen po ba? And the only light that the Christians have is our Lord. Amen po ba? Kaya anong nangyari? Nung dumating yung liwanag sa atin, sabi doon, then, amen, we separate. We separate from darkness. Amen po ba? Salvation came to us. Yung kaligtasan dumating po sa buhay ng bawat sa atin. At ang sabi po ng Panginoon sa ikatlong araw, the separation of water from above and the water from below. Amen po ba? Iniwalay na tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, iniwalay ka na sa kadiliman. Amen. Diba? That is really our salvation. Salvation means separation from darkness. Amen po ba? Kaya maliwanag po sa bawat sa atin. Amen po ba? There's a spiritual explanation. Amen po ba? Na kahit mula doon sa paglikha ng ating Panginoon, nakikita natin yung ating present situation. The Bible clears everything according to its purpose. Amen po ba? Mismo ang Biblia nililiwanag sa atin na ito ang dahilan kung bakit ipinahayag ito. Hindi lamang para malaman natin ang paglikha ng Panginoon, kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, but it has a purpose to see our status, to see our relationship to the Lord. Amen po ba? Kaya ngayon, meron ang tinatawag na separation. There must be a separation. Amen po. Yun po yung sinasabi sa atin kanina pa. Na kapag tayo po ay na kay Kristo, meron ng tinatawag na separation. No? Yung namumuong tubig sa itaas at tubig na namumuo sa ibaba, kailangang paghiwalayin. Amen. And we need to discern
Para mangyari yung bagay na yon, kailangan natin i-discern if we are in the light or in the darkness. Pero salamat sa Diyos, according to Father's love and according to the grace of Jesus Christ, amen, we have only come to light through the Son, Jesus Christ. Hindi natin, tingnan mo, biyaya ito. Amen. Tingnan niyo po, di ba? May kusabang gumawa. Kusabang gumawa yung mundo na nagkaroon ng liwanag dahil gusto niya magkaroon ng liwanag? No. It is God's command. Kaya naniniwala tayo kung bakit tayo nandito, ang dahilan ay ang Diyos. It's all about God. It's all about His works to us. Amen. Lahat ng bagay, sa kabila ng kahinaan natin, sa kabila ng mga pagkukulang natin, thank God, thank you for His love, and thank you for the grace of Jesus Christ, we have come to the light. And the light came to us. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father God, for di ba? For commanding that light to come to us. Amen. Kaya ngayon, wala na tayo sa kadiliman. Amen. Kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, ikaw ay nasa liwanag na ngayon. And do not hide yourself in darkness. Do not let darkness control you. Huwag mo hayaan na yung kadiliman na yon ay manaig sa'yo. Kundi kapag nakakakita ka ng kadiliman sa iyong buhay, let the light shines and let light come to you. Amen? Hallelujah? Kapag nararamdaman natin, oh, there is darkness in my life. Alam naman natin yan kung anong darkness na tinutukoy ng Panginoon, di po ba? Once na alam natin na separate tayo o nahihiwalay tayo kay Kristo, it means the beginning of darkness. Amen. At kapag light, amen po ba, kapag nararamdaman mo, si Kristo gumagawa sa akin, gumagawa sa aking buhay, then it means you are in the light. Sabi kanina ng ating multimedia team, Pastor, anniversary na po natin sa January 4. Please send the team. Yung tema daw, isend ko na daw sa kanila kung anong tema. So nag-iisip ako, sabi ko, o nga pala, kailangan may tema na naman. And then I choose our theme for the next 2026 is Christ-like Faith Church. Christ-like Faith Church. Yun po yung ating magiging tema for year 2026. Na kung may pananampalataya man tayo, dapat katulad ng kay Kristo. It's time for us to work it out. Kailangan nating suriin ang ating sarili. Ito bang pananampalataya na meron ako ay katulad na rin ng pananampalataya kay Kristo? Ano ba yung example ng pananampalataya ni Kristo? Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Amen. Nagtitiwala sa Ama. Walang takot. Diba ba sabi ni Juan? Ang tunay na pag-ibig daw ay walang kalakip na takot, kundi biyaya at pag-ibig. Amen? Kaya naniniwala tayo, yun yung tunay na pananampalataya at dapat magmanifesto yan year 2026. Amen? Kaya we need to understand, John chapter 1 verse 5, nung sinabi sa 1 kabanatang 1 talatang 5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. Yun yung nakakalungkot. Na maraming mga tao, di po ba, patay mali siya. Tama ba ako? Yung sa salitang patay mali siya, nagkukunwari na hindi nila alam. Tama? Yung patay mali siya sila. Amen? Nakala nila, feeling nila, nasa liwanag sila. Amen? Pinaglalaban nila, nasa liwanag sila. Hindi po nakakahiya na aminin natin na sometimes we are in darkness. Amin po ba? Isa lang naman ang solusyon eh. Kapag nakita mo nasa darkness ka, then come to the light and let the light come to you. Kasi di ba, dito, nung sinabi ng Panginoon na ako ang ilaw na lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. Sa tingin niyo po ba, ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus dito ay mga hindi mananampalataya? I think no. Amen po ba? Ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus dito, di ba, kasunod nito, di ba, naparoon siya sa kanyang sariling kanya, pero hindi siya tinanggap ng sarili niyang kanya. Sino yung tinutukoy doon? Physically, literally, ang tinutukoy doon, Israel. Pero spiritually, sinong tinutukoy? Mananampalataya.
Kaya yung tinutukoy dito na ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman, sino yung tinutukoy doon? I think that is really also Christian. Kasi diba, bakit? Kasi dumating na yung liwanag eh. But in denial yon, di ba? Sometimes in denial, yung mga mananampalataya, I am in darkness. Hallelujah. Huwag na natin i-deny. If we can see ourselves at nando tayo sa kadiliman, then, di ba, sabi doon ay aminin, ay confess, and then, let the light come. Bakit? Siya lamang ang ilaw. He's the true light and the glory of God. There is no darkness in Christ. Wala tayong makikitang anumang kadiliman kay Kristo. Amen po ba? Kaya sinabi ng ating Panginoon, those who are in Him, they will not walk in darkness. Kaya maliwanag, we are no longer under the darkness, but we are under in the light of God. Amen. And from that light, di ba sabi ng Panginoon, at doon sa ilaw na yon ay buhay. Di po ba? Nasa daw ang buhay? Nasa ilaw. Pero mas pinipili ng iba ang kadiliman. Darkness you can leave, but there is no light. Amen po ba? Pwedeng mabuhay doon sa kadiliman, pero wala silang buhay. Why? Because life only comes from the light. Kaya, ang tinutukoy nito, mga minamahal ko, bakit tayo may life? We are qualified, no? Kwalipikado na tayo and we are worthy for that resurrection which God promised. Hindi lamang tayo tumitingin doon sa life natin for everyday living, but we are also looking forward for that true life. Where is that true life? Eternal life. Amen po ba? Yun ang hinahanap natin, buhay na walang hanggan. At nasan yung buhay na walang hanggan na yon? Only in Christ. Kaya maliwanag po mga minamahal ko, being born again starts with having Jesus as our light. Ang tunay po na born again ay nag-uumpisa na tinanggap nila si Kristo bilang ilaw. Kaya it is impossible that you will not understand about the Word of God. If Christ is in you, you will understand everything about the light, about the Word. Amen? Amen? Kaya, hindi imposible na sinasabi, ay, ba't hindi ko naintindihan ng salita ng Diyos? It means you are still in darkness. Diba ba? Kaya pala, di ba sabi ng Panginoon, may mata sila, tumingin man sila tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila na makinig, hindi sila makakaunawa. Kaya kapag ganun ang nangyayari sa atin, bawa nakikinig tayo ng Word of God, amin po ba? O kayo, nagbabasa kayo ng salita ng Diyos at wala kayo naunawaan, it means darkness is controlling you. Then you have to pray. Kailangan mo manalangin, Lord, remove any darkness in my life. Amen? Alisin mo lahat ng... Kasi di ba, ano sabi sa 2 Corinthians 4:4? Binubulag sila. Paano ka binubulag? Nilalagyan ka ng kadiliman sa mata mo. Amen po? Sometimes when we read the Bible, di ba, kapag Bible reading tayo, sometimes, di ba, sa sobrang tagal mo na dun sa binabasa mo, sometimes lumalabo, no? Di ba, lumalabo, minsan hindi ka meron kang hindi nababasa ang Word. And that is really darkness. Darkness is really covering the Word. Pero anong sasabihin natin? Lord, let your light come to me. Amen po ba? Come to my life and remove any darkness in my life. Amen po ba? May solusyon. Amen po ba? Kapag nasa darkness tayo, may solusyon. Hindi ibig sabihin nun, kinokontrol na tayo o pwede na tayong kontrolin ng dyablo. May kapangyarihan tayo. At anong kapangyarihan natin? Speak the word. Let the light come. Amen po ba? Di ba meron pa tayo na open my eyes, Lord? Di ba? Di ba? Yung buksan mo ang aming mga mata, buksan mo ang aming mga tainga. Bakit? Because the devil wants to be closed. Ang gusto ng dyablo, masarahan yung ating mga mata, masarahan yung ating mga pandinig. Amen? Kasi ayaw niya nga po na tayo po'y lumapit at makasumpong ng liwanag. Bakit? Kasi ang gusto niya sa atin, walang form, walang anyo, void, puno ng kadiliman. Pero hindi tayo papayag. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo papayag na tayo nasa kadiliman.
Amen! Wala tayong relasyon sa kadiliman. Ang relasyon natin nasa liwanag. Amen? Hallelujah. Sabi doon, we should not think, sabi doon na kung ang buhay po natin ay, amen po ba, hindi natin nare-recognize. Amen. Sabi ko nga po sa inyo marami mananampalataya, hindi na nila nare-recognize na nasa kadiliman na pala sila. Kasi we are, di ba, naturuan na tayo na, basta mabuti ang ginagawa mo, okay lang yan. Sapat na ba ang gumagawa ng mabuti? O ba? Hindi po. Ang kailangan po natin, light. Kailangan natin liwanag. Amen. So the light shines upon us. That is only the time that we discover that we are in darkness. Kaya kapag nasa iyo ang liwanag, mas madali mo masusupuan. Oops, nasa kadiliman ako. Amen. Hallelujah. Kapag sanay, di ba, parang di ba, pag sanay ka ng maliwanag na ganyan, tapos bigla ka napunta sa dilim, marirecognize mo ka, bakit, madilim ka agad. Amen? Pero yung iba, hindi nare-recognize sabi nga ng mga driver natin, nung pauwi na tayo, agahan natin ang uwi, pastor, kasi hindi kami sanay na nagda-drive ng gabi. Kasi mahirap talaga, kapag driver ka, tapos gagabihin ka, mahirap po. Pero di ba, na traffic tayo kasi di ba, tambak pala yung tambak, may mga disgrasya sa daan, tapos tambak ang mga nagluluwasan. Amen. Kaya kung luluwas tayo ng 24, ba, kinabukasan tayo lalo tayo matatraffic. Amen. Kasi sobra po ang mga tao, sobrang busy. Amen. That's why, the only through Him, sabi niya, only through Him, our sins are revealed. Nare-reveal ang kasalanan kapag tayo po ay nasa liwanag. Naiintindihan natin mabuti, mga minamahal ko, that we are full of darkness. We cannot hide ourselves to Him. Kapag gusto nating liwanag at gusto nating nasa maliwanag, hindi natin may tatago anumang bagay na meron tayo. 1 John chapter 1 verse 5 up to 8. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ibinabalita, ng Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya, at nagsisilakan tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakan sa liwanag, naggaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kapag sinasabi pala natin wala tayong kasalanan, it means we are in darkness. Amen? Bakit? Ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Amen po. We are not judging those people who sin. Kung nagkakasala po tayo, hindi naman po tayo hinahatulan. Even the Lord, kahit ang Panginoon, di ba? Yung babaeng nahuling nangangalunya, dinala sa Kanya, di ba? Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Anong sabi ng mga tao? Panginoon, Guro, ang babae ito'y nahuli ng pangangulo niya. Ano ba ang dapat gawin kapag nahuli ng pangangulo niya? Di ba? Dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Hindi may tatanggi ng Panginoong Jesus, that is the law. Amen po ba? But He is light Ang Panginoon ay liwanag. Kung sasabihin niya, sige, batuhin niyo na siya hanggang mamatay. Liwanag nga siya Hindi siya pumapatay, bumubuhay siya. Kaya nung sabi niya, sige, kung sino sa inyong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Amen? Bakit? Kasi, yung babaeng nangangalo niya, hindi lang yun ang tinignan ng Panginoon na may kasalanan. Even them. Kahit yung mga taong nakatayo sa harapan ng babae, may kasalanan. Kaya, walang sinman po sa atin dito ang may karapatan na umatol. Naintindihan po ba natin? Kasi lahat tayo may kasalanan. Amen? Kaya, kung titignan po natin dito na kung nagkakasala man, may kasalanan man ang bawat po sa atin, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Pero, anong hinahangad ng Diyos? Aminin.
talikdan. Amen po ba? Alisin. And let the light really come to us. Kaya, once the light come to us, ano mangyayari? Nakiklear kung ano ang true identity natin. Di ba? Kapag ang liwanag ay nasa atin, di ba? Kapag maliwanag, nakikita mo kung anong dumi mo. Nakikita nyo ba yung dumi nyo kapag nasa dilim kayo? Di. Pero kapag nasa liwanag kayo, kitang-kita. Amen? Di ba yung camera natin ngayon, meron tinatawag na, anong tawag doon? Yung sobrang maliwanag. HD, tama? High definition. Alam niyo po ba na kapag ginamit ang high definition sa atin, ano mangyayari? Yung picture mo, pati butas-butas na mukha mo, kitang-kita. Totoo po, high definition siya eh. Huwag kang gagamit muna ng filter. Ang gamitin mo muna high definition. Amen po ba? Yan na po ang karamihan ngayon sa TV, di ba? Yung tinatawag na HD, high definition. Amen po ba? Meron pa nga po dyan eh, masyadong mas lalo pang mas malinaw. Yung mga high definition, kitang-kita ko ano po yung mga wrinkles sa lahat-lahat. Nakikita, maliwanag na maliwanag. Pero kapag nasa dilim po, hindi po makikita yun. Amen? Kaya kapag habang nasa liwanag tayo, mas nakikita natin kung anong pagkukulang natin. Amen? Pero it doesn't mean that God judge us. Ang gusto lang ng Panginoon, once that you are in the light, then, expose lahat. At kapag na-expose lahat, then, come to the light. Amen po ba? Amen? Kaya, once you are in Christ, there is no darkness. Walang anumang kadiliman kapag tayo na kay Kristo. He is the Word from God and He doesn't belong to the first Adam. Amen po ba? Kaya kay Kristo wala tayong makikitang anumang kadiliman. Amen po ba? Anong sabi ni Juan? Amen po ba? Kung sinasabi natin tayo nasa liwanag, amen po ba? Pero ang ginagawa natin ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, we are still in darkness. We need to come to Jesus Christ as true light. Ang sabi ni Apostle Juan, we should not separate ourselves to the light. Kung gusto natin talaga na manatili sa liwanag, huwag tayong hihiwalay sa liwanag. Amen? Huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Amen po. Kaya kapag nakikita po natin may kadiliman sa ating mga buhay, ibig sabihin na may kadiliman, may kasalanan. Amen po ba? Huwag tayong humiwalay sa liwanag. Let the light, amen po ba? Hayaan natin kontrolin tayo ng liwanag. Hayaan natin ipakita ng liwanag sa atin yung mga pagkukulang natin. Amen po ba? At sa pamamagitan noon, pwede tayong bumalik sa Kanya. Hallelujah. The more we sin, is the more chance for us to come to the cross and rely on the grace of the Lord. Amen? Hallelujah? We should not walk in sin, but walk in light. Amen po? We are required to come to Jesus, to the light, to see our sin. Ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa liwanag ay para makita natin kung ano po yung ating mga pagkukulang. John chapter 1 verse 3 up to 5, ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman mga lahat na ginawa ay hindi ginawa o wala siya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ay hindi napag-unawa ng kadiliman. What Apostles John explains is about, amin po ba, sa buhay natin. Before, we don't have the light. But God said, let there be light. And now, we have the light. Amen po ba? Ay ayaw ng iba ng liwanag. Amen? Kaya ayaw nilang lumapit kay Kristo kasi ayaw nilang liwanag. Ayaw nilang makita yung kanilang pagkukulang. Ayaw nilang makita yung kanilang mga kadiliman na meron sila. Amen po ba? Remember, in the last days, di ba, sabi ng Panginoon, there is only one judgment. Hindi mapupunta ang isang tao dahil lamang sa masama ang kanyang ginagawa. Hindi mapupunta sa impyerno ang tao dahil sa masama niyang ginawa. Pero mapupunta sa impyerno ang tao dahil hindi siya lumapit sa liwanag. Amen? He doesn't accept. He doesn't believe in the light. John chapter 3 verse 19, ito ang kahatulan.
na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Jesus Christ did not condemn us and will not condemn us. But men, amen po ba, ang tao ang humahanap ng kanyang condemnation. Amen. Never that the Lord will condemn us. Pero sabi nga dito, di po ba, mas inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Amen? Mas inibig pa. And naniniwala tayo na sa pamamagitan ng cup natin, na-revive tayo. Nakita natin kung ano yung bagay na pagkukulang natin. Naintindihan po natin yung sinabi ng Panginoon, di ba, na sa Egypt, maraming tubig. Kumukay ka lang sa pamamagitan ng paa mo, lilitaw na ang tubig. Di ka asa. Sa Kanaan, walang tubig. Pero bakit doon sila dinala ng Panginoon? Para umasa sila sa Panginoon. The rain from the Lord. Yung ulan galing sa Panginoon. At yan tayo. Dinala tayo dito sa church. Dinala tayo ng Panginoon dito na maging mananampalataya. At wala tayong ibang aasahan dito, kundi ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, naguhukay tayo pero parang hindi natin, di ba? Hindi natin maintindihan kahit nahukayin kasi ang lalim ng salita ng Diyos. Pero pag sinabi mo, Panginoon, tulungan mo ako na unawain ng iyong salita, then the rain, the wisdom rain from the Lord will come to you and you will understand everything. Maintindihan natin ang lahat ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, come to the light! Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, lumapit ka sa liwanag. Our self must die and let Christ, amen po ba? Let Christ live in us. Amen po ba? Bakit? Yung old self natin, darkness. Si Christ, liwanag. Kaya habang namumuhay tayo sa lumang pagkatao, amen, ano mangyayari? We will remain in darkness. But if Christ will live in us, sabi doon, all darkness will gone. Mawawala lahat ng kadiliman sa buhay ng bawat sa atin. Efeso Kabanatang 5, talatang 8. Di ba? Sabi doon, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Diba? Sinabi na ni Apostle Pablo, our past is darkness, but now, you are already in light. And you are, sabi niya dito, children of light. And live according to, and as a children of light. Ephesians chapter 5 verse 11, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang sa nagawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Diba sabi niya Apostol Pablo, huwag kayong makikisa dun sa mga gumagawa ng gawa ng kadiliman. We have to come to light and we reveal our sins. Hallelujah. Kaya inuulit ko po sa inyo, di po ba, yung babae, amen po ba, na nangalun niya, hindi hinatulan ng ating Panginoon. But I will ask you, paano kung halimbawa yung babae na yon na nangalun niya, na pinatawad ng Panginoon, pero nangalun niya uli? Ano kaya mangyayari sa kanya? Amen? Ano kaya mangyayari sa kanya? Makakasumpong pa kaya siya ng kaligtasan galing sa Panginoon? If we will come back to the light, amen po ba? Ang problema lang kasi di po ba, hindi naman binibilang ng Panginoon kung gaano tayo nagkakasala eh. Ang importante sa Panginoon, kapag nagkasala tayo, bumabalik tayo sa Kanya. Amen? Hindi tayo magpapatuloy, kundi babalik sa ating Panginoon. Kaya, we need to open. We need to, sabi niya nga po doon, huwag din nating hatulan yung sarili natin kung nagkakasala ang bawat isa. Amen po. Sometimes we condemn ourselves eh. Kapag nagkakasala tayo, kinokondemn natin yung sarili natin na hindi ako. Kaya iba, di ba? Hindi ako karapat-dapat na tumayo. Ayoko muna tumayo. Ayoko muna magpagamit. Ayoko muna ganito. You are condemning yourself. Hindi yan ang kailangan mong gawin. Ang kailangan mong gawin, bumalik kay Kristo.
Bumalik sa liwanag. Nakita mo naman yung pagkakasala mo. Then, admit. Admit your sin. Di po ba? Then come back to Jesus. And let the light of Jesus come to you. Amen po ba? Amen. Tandaan po natin, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, He took everything. He took darkness upon us. Di po ba? Kaya di ba, kinuwento sa atin ni Pastor Jong na when Jesus Christ died, anong nangyari? There are 3 hours of darkness. Alam niyo po ba yung 3 oras na darkness na yon? Bakit nangyari? Because that is our darkness. He took everything. Amen po ba? He's the light, but He took the darkness in us. Wala siyang, di ba, sabi ng salita ng Diyos kanina, wala kang masusumpungang kadiliman kay Kristo. Pero hindi ba kayo nagtaka nung namatay ang ating Panginoon, bakit nagdilim ng 3 oras? I cannot explain it. Siguro, hindi natin alam kung paano nangyari, bakit nagkaroon ng kadiliman ng 3 oras. Paanong nangyari? Amen po ba? Paanong yung kadiliman na yon na nangyari? Pero, it explains to us na yung darkness na yon, within 3 hours, He took every darkness, especially those people who will believe in Him. Amen? Hindi mawawala ang darkness ng isang tao kung di sila mananampalataya kay Kristo. Pero tayo, na kay Kristo na tayo eh. Amen po ba? Nandito tayo eh. Kaya tingnan niyo si Adan at si Eva, nung nagkasala sila sa Panginoon, hindi naman sila pinatay, di ba? Pinalabas lang sila ng Panginoon. Magbungkal kayo. Amen po ba? Pero hindi sila hinatulan ng Panginoon. Kaya nga, nung ginawan sila ng Panginoon ng takip sa kanilang kahubaran, di po ba? That is, di ba, from the animals. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon ng temporary. Kasi yung ginawa nilang pantakip sa kanilang kahubaran, dahon. Habang natutuyo yung dahon, siyempre mawawala na yun, di po ba? So, anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Skin. Amen po ba? Skin of animals. Sino yung skin of animals yan? That is Jesus Christ. Habang suot natin si Kristo, ang nakikita sa atin ay liwanag. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, nakikita ko sa iyo liwanag. Amen. Hallelujah. Whether we like it or not, ang nakikita sa atin liwanag kasi na kay Kristo tayo. Amen. Pero kahit na pala napakaganda mo, kung wala ka kay Kristo, ikaw ay nasa kadiliman. Amen. Hallelujah. Kaya nga, without His glory, we cannot come to the light. But Jesus Christ has His glory. Kaya habang lumalapit tayo kay Yesu Kristo, mas lalo tayong nagliliwanag. Nagliliwanag saan? Sa kalulatian ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Through that light, we can receive the Holy Spirit. Alam niyo ba kung bakit natanggap natin ang banal na Espiritu Santo? Alam niyo ba kung bakit dapat nating tanggapin ang banal na Espiritu Santo? We need to receive the Holy Spirit. That is an evidence. Ebidensya po yun na walang darkness sa atin. Anyone who has darkness, Holy Spirit cannot dwell in you. Hallelujah. Kaya kapag ka naranasan mo ng banal na Espiritu Santo, ibig sabihin, you have experienced the light. Because Holy Spirit is the Spirit of light. Amen po ba? Wala kang masusumpungan kasinungalingan sa banal na Espiritu Santo. Amen. Kaya when the Holy Spirit comes to you, it means you have the light. Kaya kailangan tanggapin natin ang banal na Espiritu Santo. Kailangan makapospos tayo ng banal na Espiritu Santo. And without the Holy Spirit, you will remain in darkness. Mananatili tayo sa kadiliman. Hallelujah. Kaya naniniwala tayo, lahat tayo nasa kaliwanagan. At hayaan po natin habang tayo nasa kaliwanagan, gapiin natin ang kadiliman. Talunin natin ang kadiliman. Itaboy natin ang kadiliman. At manatili tayo sa liwanag. Bigyan po natin ang pinakamalakas sa palakpakan. Manalangin po tayo sa gabing ito. Idalangin natin sa Panginoon, Lord, help me to remain in the light and remove any darkness in my life. Alisin ng Panginoon ang lahat ng kadiliman sa atin at manaig ang kanyang kaliwanagan sa atin na dumarating man sa punto na meron tayong kadiliman. Patuloy natin na maging sensitive tayo at patuloy na itaboy at alisin ang kadiliman at talunin ang kadiliman sa pamamagitan ng kaliwanagan ni Kristo. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome!
and all my soul overcome. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat, Panginoon, hinamo mo kami mula sa kadiliman, na dati kami nasa kadiliman at ngayon ay nasa kaliwanagan. Salamat po, Ama, sapagkat hindi mo kami hinatulan, kundi binigyan mo kami ng pagkakataon na makita ang kadiliman sa aming mga buhay upang kami makalapit sa liwanag. Panatilihin mo ang liwanag sa buhay ng bawat isa sa amin at pag mo hayaan, Panginoong Diyos, na manaig ang anumang kadiliman sa amin. Hayaan mo, Ama, na sa pagtanggap namin ng banal na Espiritu Santo at pananahan ng banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay, tunay na makikita namin kung paano ang liwanag ay nananatili sa buhay ng bawat isa. Isang malaking ebidensya na ang liwanag ay nasa amin, Panginoong Diyos. Kaya naman tulungan mo ang bawat isa, ingatan mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, at hayaan mo, Ama, na ikaw lamang ang makita at maranasan namin, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa manatili sa liwanag, magapi ang kadiliman sa pamamagitan ng iyong liwanag, Panginoong Diyos. Magliwanag ka sa buhay ng bawat sa amin, Panginoong Diyos, ay silang lahat ng mga balakid na kadiliman sa buhay ng bawat sa amin. At hayaan mo, ikaw lamang ang matanaw, ikaw lamang ang makita. Magliwanag kami sa sanlibutan, magliwanag kami, at ikaw ang nagsabi, kami ang ilaw ng sanlibutan, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami maging ilaw, tulungan mo kami magliwanag sa pamamagitan ng liwanag mo, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami at huwag mo kami mababayaan, Panginoong God, at naniniwala kaming gagapiin namin ang kadiliman, matatalo namin ang kadiliman sa pamamagitan ng liwanag na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Ama, inaasahan namin ang katagumpayan. Umaasa kami sa kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. God bless you. See you on Lord's Day.